Hello guys, good evening everyone. Welcome to my YouTube channel. For today's video, isi-share ko lang po sa inyo kung paano ko nakuha ang mga loob ng aking amo after 2 years. So tapos na po ang ating kontrata. So bagong renew po tayo. Ayan, yay! Another 2 years again. Sure. Ayan guys, paano ko nga ba nakuha ang mga loob ng mga amo ko? Unang-una, yung mga bata. Kailangan malapit ang loob mo sa mga bata. Ayan, para mahalin ka rin ng pamilya. Ayan guys. So, wala naman akong naging problema sa mga bata kasi malalaki na. Hindi na sila mahirap pagsabihan. Hindi na sila mahirap asikasuhin kasi binata at dalaga na. So, ayan guys. So, and next, kailangan yung amo mong babae ang kailangan mo makuha ang loob. Amuin mo yung babae kung may ugali man or what man, anong problema mo sa tingin mo, kailangan mong pakisamahan yung babae. Yan. Hindi yung lalaki. Yung lalaki walang problema. Yung babae. Ayan. Kasi may ibang babae na selosa. Ayan. So, wag na wag mong lalapitan ang lalaki basta-basta. Ayan. Ako, kinakausap ko naman yung amo ko lalaki, pero mild lang. Bihira. Ayan. So, kapag kailangan lang sa pagluluto or kapag meron akong kailangan tanungin sa kanya, ganyan, yan lang. Pero the rest, yung amo kong babae ang nilalapitan ko. Ayan. Siya always ang kinakausap ko kapag may kailangan ako. Ayan. Lalo na kung personal, yung babae ang lagi kong kinakausap. Ayan guys. So ayun guys. 2 years ko dito kay amo sa Hong Kong. Wala naman akong naging problema sa kanila. Ayan. Sa pera, sa financial, wala. Lalo na pagka kailangan ko, agad-agad siya nagbibigay. Tatanungin lang ko anong gagawin ko, then magbibigay na siya. Ayan. So, at sa pagluluto, mabilis ko lang din natutunan. Hindi naman mahirap matutunan ang pagluluto ng Chinese food. Kasi, at saka ako kasi, love na love ko ang pagkukuking. So, hindi ako nahirapan sa cooking. Ayan. At saka dito sa mga amo ko, sa mga Chinese food, it's more on steam. Fried, adobo, ganyan. Yun lang din naman. Kung marunong ka magluto, napaka-easy na rin yan para sa'yo. Ayan. So, ayan. Sa 6 years kong pag-abroad, hindi naman ako nahirapan sa pagluluto. Kasi, yan yung pinaka-hobby ko. Ayan. So, ayan guys, sa paglilinis, ayan, hindi rin ako nahihirapan. Sa rules nila sa loob ng bahay, sinusunod ko naman kung ano yung rules. Yan. Huwag mo lang abusuhin, syempre, kapag pinagbigyan ka. So, I'm so thankful sa mga amo ko sa 2 years kasi napakaluwag nila sa akin. Wala akong naging problema. So, kaya naging palagay din yung loob namin sa isa't isa. So, lalo na amo kong babae, minsan nakichikahan kami, nagmamaritesan kami yan. Lalo na pag minsan nasa mood siya, ayan, nagmamaritesan kami kahit may ginagawa ako guys, kahit anong oras na ako, abutin na ako 1 taon bago matapos ang ginagawa ko. Ayan guys, so ayan guys, I'm so blessed talaga na napunta ako dito sa Hong Kong at napakaswerte ng amo ko. Ayan guys, sana sa mga kapwa ko OFW na nahihirapan ngayon dito sa Hong Kong, sa mga amo nila, salute ako sa inyo kasi lumalaban pa rin kayo kahit sobrang hirap. Ayan. Pero syempre kung may pangarap ka, lalo na kung may anak ka, syempre titiisin mo talaga lahat. Ayan. Lalo na yung mga walang kwarto, sa labas natutulog, ayan. So, thankful ako kasi may own room ako. Ayan, may privacy ako. Ayan. So, at saka yung mga tipid sa pagkain ng mga amo, marami dito guys. Marami dito, more on noodles ang pagkain nila. Kasi,
tipid yung mga amo, kuripot kumbaga. Ayan guys. So, sila amo, pwede akong magluto kung anong meron sa ref. At kung anong Pinoy food na gusto ko, meron nga din akong tuyo eh. Meron ako tuyo sa ref guys. Nagluluto ako minsan kapag gusto kong kumain ng tuyo. So, ayan, pwede kay amo. So, ayan guys, di ako nahirapan sa sa kanila, paglapit na loob ko sa kanila. Tinuring nila akong pamilya. Ayan, sa 2 years ko dito. Please subscribe my YouTube channel guys. Please like and share na rin po para ma-notify kayo sa aking mga YouTube channel na i-upload. Ayan, sa mga sharing ko sa inyo, mga tips bilang isang OFW. Ayan lamang po, pray and God bless po sa inyong lahat. Be nice, be good, be kind everyone po. Thank you.